Pausama sa Misamis Occidental sa naman nagtanaw ka nato karon pinagi sa Facebook page at YouTube channel sa AUNC Maayong Adlaw. Ako si Dazzle Timotikson. This is Ozamis Today. Sa tuwang mga headlines. Administrasyon ni Mayor Indy og mga usamis nun, kuyog padulong sa padayon Asinso Usamis. Usamis City Council malampuson ang inaugural session. Duha ka committee chairmanship nakuha ni Konsehal Salvador. DPWH Sikan Engineering District gipasalamatan ni Governor Waminal sa dakong tabang sa pag-implementar sa 25 billion pesos nga proyekto alang sa kalambuan sa Distrito 2. Mga gustong magpakasal sa kasalan ng bayan ni Mayor Indy midagsa. Gatusan midagsa sa unang adlaw pagbalik sa pagrehistro sa COMELEC. Regalong gas stove sets gikan ni Congressman Andu og Asinso Usamis team gidistribute na sa mga kinasal sa Clarin. Computer set og printer gihatag sa women's organization sa Barangay Litapan. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Administrasyon ni Mayor Indy og mga usamis nun kuyog padulong sa padayon Asenso Ozamis. Ani ang report. Uban sa serbisyo nga nagdala sa slogan nga padayon Asenso Ozamis nga nagsaad sa mga usamis nun sa pagpadayon sa mga programa nga una nang gisugdan ni former Ozamis City Mayor ug karon Congressman Ando Waminal, gihatag sa mga usamis nun ang tsunamic victory sa Team Asenso Ozamis ubos sa liderato ni Mayor Indy Waminal. Gani sa inaugural message sa mayor, iyang gipasalig ang katumanan sa ilang gisaad ngadto sa katawhan panahon sa kampanya. Lakip na niini ang free hospitalization program nga nakatabang na sa libuan ka mga usamis nun, uban sa minilyon nga hospital bills sa pribado ug pampublikong ospital sa Dakbayan nga nabayaran. Hulyo 1, 2022, ingon nga katumanan sa iyang saad ug lain na usab nga pamatuod sa lubos-lubos ug tinud-anay nga serbisyo sa Asenso Ozamis Administration bisan sa kadaghan sa trabahong giatiman sa iyang first full day in office. Migahin gayud og panahon si Mayor Indy sa personal nga pakikatubang sa mga pamilya sa mga pasyente o mga requesters nga miduol sa lokal nga panggamhanan alang sa free hospitalization program. Personal nga gistorya ug gikumusta sa mayor ang mga requesters ug ang kahimtang sa ilang mga pasyente. Gisiguro usab ni Mayor Indy nga wala ipagawa sa ospital ang ilang mga pasyente tungod kay nabalaka sa dako nga bayronon, tungod kay alayon sa programa sa Asenso Ozamis Administration nga gisugdan ni Congressman Ando bisan unsa pa kadako ang bayronon sa ospital, mutabang gayod ang Asenso Ozamis Administration pinaagi niini nga programa. Niadtong adlaw, Hulyo 1, mikabat sa 14 ka mga requesters ug ilang pamilyang pasyente nga nagikan sa Barangay Itinago, Malaubang, Kugon, Kinuman Sur, Labinay, Bagakay, Kinuman Norte, Sangay Dako, San Antonio, Litapan ug Dimaluna ang giatubang ni Mayor Indy sa conference room sa iyang opisina. Og nabayaran ang total excess bill nga 371,228 pesos and 15 centavos. Uban sa total granted amount nga 371,228 pesos and 15 centavos. Nga nagpasabot nga tanan sa mga requesters ni adtong adlaw nakabenepisyo sa zero balance sa ilang hospital bill.
Uban sa serbisyo nga nakaangkla sa padayon Asenso Ozamis, ang administrasyon ni Mayor Indy Waminal ang nagpasalig sa katawhang Ozamisnon nga magkuyog kita ug ang Asenso Ozamis administration padulong sa padayon nga pag-asenso sa Ozamis City. If we all work towards this, I know we can make a lot of progress. Magtinabangay lang yung tatanan. And we, your elected leaders, will always be here looking for more ways in how we can help you and better serve the city. Ozamis City Council malampuso ng inaugural session. Duha ka committee chairmanships na kuha ni Konsehal Salvador. Gitutukan ni Bernald Texon ang maong balita. Ano yung report? Before we proceed, allow me to congratulate everybody for having this another term of our service to the people of Ozamis. Let us all thank the Lord for this great opportunity to be a servant of the people of Ozamis as member of this Sangguniang Pangusod of Ozamis. Malampuson nga napahigayon sa Team Asenso Ozamis City Council under the leadership of Honorable Vice Mayor Simplicia Bibi Obinaniri ang ilang inaugural session. Din dito kinigipahigayon sa Hamugaway og fully air-conditioned Asenso Ozamis Session Hall, Martes, Hunyo 5, 2022. Top priority sa order of business sa City Council niadtong adlaw ang pagpasar sa mga proposed resolutions for second and final readings. Lakip niini ang pag-recognize o pag-commend sa Sangay Dako Integrated School as Best Brigada Eskwela Implementor National Level Competition. Aprobado na usab ang pag-authorize nila ni City Mayor Indy Waminal, Vice Mayor Bibiniri, City Treasurer Jolipina Pikit ug Tax Collector sa Lasula isip nga mga official signatories sa Ozamis LGU accounts sa Land Bank of the Philippines ug sa Development Bank of the Philippines kun DBP. Naaprobahan na usab sa second and final reading ang official designation ni Attorney Sam Norman Puentes as the City Administrator. Aprobado ng usab ang resolution for another 60-day suspension of Barangay Bañadero Captain Sheila Paruhinog Agunoy. Ingon man ang proposed legislative investigation sa nahitabong attempted raid sa panimalay ni Major Agustin Araso sa Barangay Malaubang, Ozamis City nga gihimo sa mga kapulisan sa Ozamis City Police Station o MISOC PPO nga gipangaluhan nila ni former Ozamis City Police Chief Lieutenant Colonel Luis Ramos o Provincial Police Director Colonel Eupronio Obong. There's a written request from the previous chairman of the Committee on Education, Honorable Cecil Waiko, for us to enact a resolution recognizing and commending Sangay Integrated School for having been given the award Best Brigada Eskwela Collaboration at School District in 2021 Brigada Eskwela National Awards held on June 30, 2022 at the Iloilo Convention Center, Iloilo City by the Department of Education. Second on is the request of our City Mayor, newly elected City Mayor of Ozamis, Honorable Attorney Henry Ipwina General, pressing us to pass a resolution authorizing him to be designated as the signatory of Ozamis City account with Lama of the Brothers together with City Vice Mayor Simplicio Neri and our acting City Treasurer Jenny Pixinabikit. And number 2, a similar resolution designating City Mayor Attorney Henry Ipamela Jr. in the event of his absence, City Vice Mayor Simplicio Neri and acting City Treasurer Jenny Pixinabikit as official signatories of such cities accounts within the Development Bank of the Philippines. And third, a similar resolution authorizing Mrs. Vilma M. Sorsora, local revenue collection officer
Fourth, to sign the checks in all our bank accounts as an additional signatory or in case of unavailability, incapacity, or absence of the acting city treasurer. So, next, written request, is the request also from Honorable City Mayor, Attorney Henry Ipoinal Jr., for us to pass a resolution authorizing the City Mayor to enter into contracts with various professionals or individuals for the rendition of lump sum work or services such as editorial, security, advisory, or consultancy services, among others, chargeable to the maintenance and other operating expenses of the City Mayor's Office. Honorable Sir. Next is the written request of City Mayor Osamis for concurrence and option of the appointment of Attorney Sam Norman Gibantes as our City Administrator effective July 1, 2022. Honorable Sir. And the last but not the least, a resolution to be determined by the office body regarding the accident case of Punong Barangay, Sila, Agunoy, Malapusod usab nga napili ang mga legislative officers ug ang matag chairpersons of different standing committees. Napili nga majority floor leader ang veterano sa nasangpit nga pwesto si Honorable Marcelian Mars Tapayan, samtang ang iyang vice majority floor leader o si Honorable Daniel Lau. Natudlo usab nga minority floor leader si Honorable City Councilor Roland Suizo Jr. ug katimbang niya si vice minority floor leader Honorable Juanito Junjun Sakin. Nakuha sa bagito og first termer nga City Councilor Honorable Saulo Salvador ang chairmanship sa Committee on Public Works and Infrastructure ug Committee on Labor and Employment. Actually, si Board Tata si Bido nga ako napulihan sa iyang diri sa City Council sa iyang kuan. Kanang Labor, Committee on Labor and Employment is iyani. Okay. Ang nadungag lang nako is Committee on Infrastructure, which is gihatag ni Konsehal Katlim sa tua. Kay matod pa before mi nagsesyon na mi caucus. Gusto siya nga lalaki ang modala sa Committee on Infra para at least ang ato ang trabaho gyud sa Committee on Infra is adto mag-failed mo inspect sa mga building, mo sa mga infrastructure projects sa city. Which is mingon siya nako nga pwede bag akong ihatag sa imuha na nga komite. Unsa pa man ko nga mobalipad kay ako nagpapili ko diri sa city councilor, isip city councilor sa syudad, ngita kong trabaho. Di kana kung naay daghang komite ihatag sila, dili ta mo balibad. Unsa nga komite? Wala ko na ngayo og komite. Nagpaabot lang ko kung unsa i-offer nila nga komite, which is nga pwede na ko madala. Samtang padayon nga pagkadumalahon ni Majority Floor Leader Marcelian Tapayan ang Committee on Finance and Appropriations. Automatic usab siya nga member sa tanang committees. Samtang si Honorable City Councilor Attorney Daniel Lau usab ang chairperson sa Committee on Laws, Rules, Style and Privileges. Si Honorable Cecil Yu Ku usab ang padayon nga pagkadumalahon ang Committee on Education, Committee on Economic Enterprise ug Committee on Senior Citizen and Person with Disabilities. Padayon usab nga chairman si Honorable Lorly Puente Sepres sa Committee on Cooperatives and Committee on Civil Service. Samtang si Honorable City Councilor Katkat Lim mao gihapon ang mangulo sa Public Health and Sanitation, Drugs, Alcohol Abuse and Hospital Affairs. Samtang si Minority Floor Leader Honorable Dinky Suizo mao gihapon ang chairman sa Committee on Housing, Planning and Resettlement. Siya usab ang chairman sa Committee on Local
Local History, Cultural Heritage and Tourism Affairs ug ang Committee on Information, Communication, Science and Technology. Samtang si Honorable Juanito Junjun Sakin usab ang chairperson sa Committee on Environment and Natural Resources and the Committee on Fisheries and Aquatic Resources. Samtang si Honorable City Councilor Marcelo Archie Romero II ang magpadayon sa iyang chairmanship sa Committee on Public Utilities, Trade, Commerce and Industry. Samtang ang chairmanship sa Committee on Agriculture and Agrarian Affairs o gihapon ang paghahawiran ni Honorable City Councilor Anita Linsag. Padayon usab niya ang pagdumalahon ang Committee on Social Services and Community Development, Women, Children and Family Welfare. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat, Bernal. DPWH 2nd Engineering District ipasalamatan ni Governor Waminal sa dakong tabang sa pag-implementar sa 25 billion pesos nga proyekto alang sa kalambuan sa Distrito 2. Marport si Boat Lumapas. Mukabat sa kinatibuk ang kantidad sa 25 billion pesos sa infrastructure project sulod sa siyam katuig niyang pagdumala isip Representative o Deputy Speaker of the 18th Congress sa Segundo Distrito sa Misamis Occidental. Kini ang usa sa unod sa pamahayag ni Governor Attorney Henry S. Waminal sa iyang speech atol sa gipaygayon nga oath-taking ceremony sa mga napiling opisyali sa probinsya o sa mga representative sa una o ikaduhang distrito sa Misamis Occidental adtong adlaw nga Miyerkules, pitsa 29 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Sumala pa sa gobernador nga ang usa sa nakahatag og dakong tabang nga nahimong nagmalampuson ang mga proyekto nga naimplementar sa mga syudad o munisipalidad sa Segundo Distrito mao ang ahensya sa DPWH Second Engineering Office kun diin iya kining gihatagan sa espesyal nga recognition ubos sa pagdumala ni Engineer Bibian Lumingkit, ang District Engineer nga nahimong posible ang mga planong pangkalambuan alang sa Distrito 2. To complement our collective desire for an all-out development from end to end of the district, we work hard to pour in as much as 25 billion pesos worth of infrastructure projects during our 9 years in Congress. Worthy, of course, of this special recognition for this accomplishment is our DPWH Second Engineering Office headed by our District Engineer Bibian Lumingkit. Kani si Engineer Bibian, pagsugod nako pagka-congressman, kanang ordinary running nga engineer to. At least karon, outgoing ko, nahimo na siyang district engineer whose competence is beyond question and who has been our trusted and strong partner in making our great plans for the district possible. Thank you, DE Bibian, and to all your technical and support staff in the DPWH. Tungod sa ligong partnership sa DPWH o sa dakong pagsuporta sa Build program sa administrasyon ni Presidente Duterte, nahimong nagmalampuson nga naimplementar ang mga dagkong proyekto sa Distrito 2. Usa na niini ang pag-construct sa Panggilby Bridge nga magkutay sa dakbayan sa Tanggob o sa Tubod, Lanao del Norte. Matud pa ni Governor Waminal nga daghan ang gustong moangkon nga mga politiko nga sila ang adunay dakong nahimo nga ma-realize ang maong proyekto. Apan siya isip Deputy Speaker sa maong panahon, nagpabilin siyang nagpakahilom sa iyang mga nahimo aron nga ma-realize ang maong Panggilby Bridge tungod kay ang iyang prioridad mauman ang kalambuan sa iyang distrito nga iyang girepresentahan. Representation therefore move and wish my distinguished colleagues from Lanao del Norte, the Honorable Humilda de Maporo, and also the First District of Misamis Occidental to join with me in moving for the approval or adoption of a resolution requesting His Excellency the President to issue an order certifying the Panggilby Bridge project as urgent and priority to facilitate approval and implementation. Sa iyang pagpaklaro nga dili makahimo ang usa ka mayor nga maka-sponsor og multi-billion projects.
Apan bisan pa man ini ang maong gidamgo nga Panggilby Bridge iyang gi-recognize niini ang nahimong tampo ni former congressman o former Governor Leo Ocampos, ang kanhi usab nga presidente sa Governors League of the Philippines, og ang tampo usab nga nahimo ni former congressman o former Governor Herminia Hermi Ramiro nga anaa mitambong sa maong kalihukan. Matud pa ni Governor Henry Waminal nga posible ang proyektong Panggilby Bridge makumpleto kini karong Disyembre tuig 2023. Indeed, through our strong partnership with the DPWH and our full support in the Build program of the administration, we were able to deliver these following flagship projects in the district. Wala man ako sila kontra atong mayon sila nga sila kuno mo'y nag-author ning Panggilby Bridge, no? Pero unsa ang good sa usa ka mayor baka sponsor og multi-billion projects. But anyway, our dream Panggilby Bridge project, which, if I may recall, the efforts, although it was said that this was the dream of our forefathers, but I remember when Kong Leo was our congressman, he took to revisit this plan, and I think this was one of the subject matter when President GMA was here. Of course, Governor Hermi was the governor at that time. No, our Panggilby Bridge project will now be completed hopefully by December next year, 2023. Usa-usab sa iyang nahisgutan, mao ang Mount Malindang Second District Ecotourism Highway nga nakumpleto na ang dalan gikan sa Sinakaban padulong sa Don Victoriano, ug ang sunod nga iyang himuon mao ang highway gikan sa lungsod sa Sinakaban paingon sa lungsod sa Concepcion, ug ang dalan gikan sa Concepcion paingon sa Don Victoriano nga matud pa sa gobernador nga mausab kini ang gipaningkamutan ni former Congressman George Almonte sa unang distrito pinaagi sa bill nga iyang gipasa sa Kongreso, bill nga magsumpay sa dalan gikan sa lungsod sa Concepcion paingon sa Don Victoriano. Our Mount Malindang Second District Ecotourism Highway, may na itong karsada gikan Sinakaban paingon sa Tudila, Claren paingon sa Usamis, Tango, Bonifacio paingon sa Don Victoriano. Gwapo na ng karsada ha. Karon ang atong isumpay ang Sinakaban ato nasang sumpayon paingon sa Jimenez, paingon sa Panaon, Aloran, Oroquita, paingon dito sa Concepcion. O ang Concepcion Don Victoriano ato ng Sangkuon. No? Actually, this was also the efforts of Congressman George Almonte. He filed a bill for that highway, no, that will connect Concepcion and Don Victoriano of the Second District. Ang modernization sa Labo Airport nga adunay 5 ka access roads nga ang maong proyekto nagkantidad kini 1.6 billion pesos. Matud pa sa gobernador nga dako ang iyang kadismaya tungod kay ang maong pundo iyang napaaprubahan adto pang tuig 2015, 2016 hangtod na sa 2017. Apan ang maong proyekto wala kini mahuman og wala usab masugdi ang moderno nga passengers terminal kini tungod sa problema sa road right of way or sa site acquisition. Our modernization of our Labo Airport, 1.6 billion. Guwapunta na itong airport, 5 ang access karsada. Batabi ninyo mga kigsunan, ang pundo na ini 2016, 2015, 16, 17 ako na pa-approve. Pero wag yun mahuman. No, muna akong frustration. Gwapo noon ta na ang atong pre-departure terminal building. No. Doon na that is tube ready, no? Pero wala gyud masugdi tungod sa problema sa road right of way or sa site acquisition. Tanawa na atong karsada paingon sa airport, nilapad na ta, gwapo kayo, ang poste nasto nga. Ambot, niluhod na ko anis former manager sa Moilsi. May advance na nga kog 2 million sa akong electrical bills para lang unta matabangan ta. Ambot o mga mayor, kinsa ba atong hangyoon na ni ang management or board of directors, no?
mag-eleksyon na ba board of directors? Tanawa ako no, ato mga board of directors incumbent kung align ba sila sa ato ang development program sa ato ang probinsya. No? Pagkahuman na pagka-disgrasya, no? Na madisgrasya kay na nakainom ni bangga sa poste. Ang pabayron sa bill si Congressman Waminal tungod kay sa karsada, no? So, that is my frustrations. I hope Congressman Ando and Congressman Jason, because this is also probably similarly situated in the first district, but I saw her, our good manager of Muilsi 1, no? And probably, I know that you are a very action man. Kung na ako'y maabot nimo diha nga situations, you immediately acted on it. Usa-usab nga nahatagan og dakong pundo sa gobernador mao ang pagdevelop sa Usami City Seaport nga mikabat hapit 1 billion pesos sa pagdevelop niini apan iyang gipangayo ang dakong pasensya sa mga negosyante tungod kay usa ka dakong businessman nga nagagikan sa Manila nga maoy nagbuot sa mga balayronon sa pantalan nga hinungdan sa pagmahal sa arastre niini nga nakahatag sa dakong epekto sa presyo sa mga palaliton. Apan kini nga suliran iya kining gipangitaan og solusyon. Pinaagi sa duha ka congressman nga sila si Congressman Ando Waminal sa segundo distrito og ni Congressman Jason Almonte sa unang distrito og aduna nay duha ka alternatibong solusyon nga nakita ni Governor Henry Waminal alang sa kasulbaran sa maong suliran. Another landmark of our development was the Usami Seaport. Almost 1 billion sana atong development diya, pagpalawong, pag-span sa pantalan. Pero pasensya lang gamay mga businessmen kay a giant businessman from Manila mo mirip sa frauds andyon apektado ta kay wa ko ta kabantay perting taasa sa rate karon diha sa arastre which also in effect maka-apekto sa presyo sa palaliton. We will sit down on this with our two congressmen. We have two alternatives kung panalitan manggaling, no? Kung medyo they have all the laws or they have all the reasons, but we can also realistically approach it, no? Kung ingon anak kamahal, then we will develop the Jimenez Port, the Plaridel Port, and then in a way at least matagaan og balanse. These are the things that we will discuss together with our two congressmen. Ang tanang kalambuan nga natagamtaman na sa segundo distrito, iya kining paningkamutan nga madala sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Ilabi na sa unang distrito, aron ang tanang katawhan sa probinsya, ilausab nga matagamtaman ang Alagang Waminal nga nakahatag og dakong kausaban sa kinabuhi sa kadaghanang katawhan. Ilabi na sa programang free hospitalization sa mga pribadong hospital nga una nang namugna sa dakbayan sa Usamis, pinaagi ni former Mayor og karon second district Congressman Ando Waminal. As part of our campaign promise, we will do our best to bring this kind of development to the entire province of Misamis Occidental so that all the Misamisnon will experience the Alagang Waminal that we know have changed the lives of many our people, such as the free hospitalization in the private hospitals, first introduced in Usami City, that we want to expand in the entire province. Alang sa Usamis Today, kini si Buyet Lumapas. Salamat, Boyet. Mga gustong magpakasal sa kasalan ng bayan ni Mayor Indy Midagsa. Ma-report si Leoncio Midalio. Napay sunod kasalan by December 1 sa Indy. Gidagsaan sa dili uminos 500 ka mga kasulnon nga mga Usamisnon ang gustong magpakasal sa kasalan ng bayan sa Asinso Usamis Administration, ilalom sa pagdumala ni Usamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Hulyo 5 ning tuiga midangat ang mga gustong magpakasal sa covered court sa barangay Malaubang, Usamis City aron sa pagsabitar sa mga requirements nga gikinahanglan. Alas 7 pa lamang sa kagabion, Hulyo 4, dito na ang pipila ka mga parisan aron nga makasiguro nga malakip sa listahan sa kasalan ng bayan nga ipahigayon karong bulan sa Hulyo. Ang uban nagdala og balon ug gamit nga mao ilang katulgan.
Gipahayag ni Dina Dagakay, 33 anyos og residente sa barangay Carmen Annex nga aron sigurado gyud nga siya makakuha og number hinungdan nga alas 9 pa sa gabi didto na siya uban sa iyang partner, dala ang balon para pamahaw, termos ug uban pa. Sumala pa niya nga kanunay na siya nang apply sa kasalan ng bayan panahon pa ni Kong Ando Waminal. Apan gumikan sa kadaghan ang nag-apply hinungdan nga dili na siya maapil sa lista. 17 na sila katuig nagpuyo sa iyang partner og adunay 5 ka mga anak. Og iyang ipasalamatan si Mayor Indy Waminal Jr. nga gipadayon ang nasugdan na ni Kong Ando ang kasalan ng bayan. Kang Mayor Indy, salamat kay imong gipadayon ang na-accomplish ni Mayor Ando sa una nga kasalan ng bayan. Dahil una mi sa hoping pa di ay nga una mi sa imong kasalan sa piyesta karong 16. Salamat. Mausab kini ang gihimo nila ni Caroline Angan og Rubilin Batualya uban sa ilang partner residente sa Baybay Triunfo nga alas 8 pa sa gagabi didto na sila sa maong dapit og didto ra usab sila nangatulog aron lang makaabil sa unang kasalan ng bayan ni Mayor Indy. Si Caroline uban sa iyang partner 12 na katuig sila nagpuyo og adunay 4 ka mga anak, samtang si Rubilin 11 katuig nagpuyo sa iyang partner og adunay 3 ka mga anak. Otso. Alas 8. Umadong pares. Wala mo matulog, pero dili ra mo natulog. Gamay ra kayo. Gamay ra. Gamay ra katulog. Alas 7. Alas 7 sa gabi Gabi? Oh. Sama mo natulog. Dahil ra. Oh. Ay, para po naron maligal. Gipahayag usab ni Jupita Timonyo, 42 anyos, residente sa barangay Pantaon, nga alas 2 pas kadlawon Hulyo 5 sila midangat sa maong dapit paniguro nga makaabil sa maong kasalan ng bayan. Matud pa niya nga dugay na gyud sila nagplano nga magpakasal apan gumikan sa kawadon og walay permanenteng trabaho ang iyang kapikas og niini gayuna ilang ipaymuslan ang libreng kasalan ng bayan sa Asinso Osamis Administration. 8 katuig na sila nagpuyo og adunay 2 ka mga anak. Wala gyud alas 12 way tulog. Oh, kompleto. Mag-8 na mi karong September. Malipay kung makuha po mi sa kasalan ng bayan kay libre manggod. Gawa sa kasayo sa ilang paghidangat sa maong dapit, dala usab nila ang ilang mga gagmayng kabataan. Usana nini ang usa ka residente sa barangay Karangan. 12 katuig na sila nagtipon uban sa iyang partner ug adunay 3 ka mga anak. Alas 3 sa kadlawon sila miabot sa dapit ug iyang ipasalamatan ang administrasyon ni Mayor Indy gumikan sa iyang pagpadayon sa maong programa nga dako kayog ikatabang ilabi na sa mga pobre nga nagtipon pipila na katuig nga wala pa makasal. Salamat may kay Mayor Indy na gisunod gyapon niya ang programa nga ingon ani nga makasal mi nga ingon ani mga pobre karon na dili kaya magpakasal. Ako kami pasalamat ug makuha man gani mi. May jud ipadayon ni. Kaya daghan pa kayong wala nakasal. Ang 200 ka mga gitagaan og numbers. Gipahayag ni Manit Nugard ang event organizer coordinator sa kasalan ng bayan nga kini ang ikapito nga gayon sukad gisugdan ni Mayor Ando og karon congressman sa segundo distrito. Sumala pa ni Nugard nga sa 400 kapin nga mga couples ang naninguha nga maapil sa lista apan 200 ka numbers lang sa pagkakaroon ang ilang ihatag og first come first serve basis ang ilang himuon og walay special treatment og dili lang mabalaka katong wala malakip sa 200 sanglit aduna pay mga umaabot nga kasalan ng bayan sa Asinso Osamis Administration. As of now, nami 200 ka numbers, so 200 couples among interviewon karon. So beyond that one, dili man mi katag number siguro if ever next kasalan na bud sila makater. Kung lapas sa 200, di sa mabalaka kay nahimo naman yung legacy from Mayor Ando until karon ka Mayor Indy ang kasalan ng bayan. So eventually na ba siya umaabot nga makita na po na sila pohon. Karong umaabot Hulyo 16 ning tuiga ang pitsa nga ipahigayon ang kasalan ng bayan atol sa charter anniversary sa Dakbayan sa Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Gatusan mi dagsa sa unang adlaw pagbalik sa pagrehistro sa COMELEC.
Atong idawaton ang report ni Glenn Ray Roluna. Human nga gihunong ang pagpangrehistro sa buhatan sa COMELEC tungod sa bag-uhay lamang nga gipahigayon nga national and local elections karon gibuksa ng kini pagpalik sa publiko sugod nadtong Hulyo 4, 2022 pinasikad sa mandog gikan sa nasyonal nga buhatan. Tungod niana ang COMELEC Ozamis ang gidagsaan sa mga katawhan nga gusto magparehistro atol sa unang adlaw sa pagbukas niini. Maong mipahimulos usab dayon ang mga katawhan. Gibutyag sa tinugyanan sa naasoy nga buhatan atol sa ginabi sa mga sakop sa media, gidahuman na sa COMELEC Ozamis nga daghan ang mga tawo nga modagsa sila nga buhatan tungod usab kay lagib sa mga magparehistro alang sa SK. Nabisi na magud karon kay ang tungod kay nag-resume na ang atong registration. Mabisi kita karon kay giapil na magud nato registro ang SK. Ang katong nag-edad og 15 to 17 nagparesto na po sila. So nag-expect mi sa buhatan sa COMELEC nga daghan-daghan gyud ang magparesto karon. Kay tungod sa mga batanon agresibo na kayo mamotar. Sugod karon sir. Sugod karon July 4 hantod na pud ning manggod og July 23. 23. Para sa preparation nato sa barangay og SK election karong umaabot December 5. Alang niadtong mubutar sa SK, kinahanglan nga nag-edad kini og 15 anyos santo na sa 30 anyos sa dili pa o adlaw mismo sa eleksyon. Samtang niadtong mga regular nga voters ang nag-edad kini og 18 anyos pataas. Gikinahanglan lang ninyo dal-on ang inyong valid ID if naa og kadtong wala. Pwede sab ninyo magdala sa inyong PSA nga birth certificate. Alang usab niadtong magpa-reactivate o transfer sa ilang voters sa pagdala lang og valid ID. Sa mga magparehistro usab makita sa official website sa www.comelec.gov.ph ang form alang sa mga magparehistro. Apan gikinahanglan gihapon nga moadto kamo sa buhatan sa COMELEC aron sa pag-picture taking og thumb mark ug uban pa aron usab sa pagberipikar sa ilang system. Gihangyo karon sa COMELEC Ozamis ang mga katawhan ilabi na kadtong mga batan-on nga dili paabuton nga mag last hour sa pagpangrehistro adiser nga moadto sa ilang nga buhatan aron nga dili magdasok mintra sayo pa ay ang deadline nga nahimutang sa second floor sa Ozamis City Public Mall. Ang among opisina open Monday to Saturday. 8 to 5 p.m. 8 to 5 p.m. Dayon hangyo lang pud namo kung pwede. Ang sakit man sa Pinoy last hour. Kung pwede mintas karon mingaw-mingaw pa kay pila ra man kadi sa maguni ang gigahin sa COMELEC nga magrehistro July 4 to 23 ra. Kung pwede anhin na mo para makita mo namo tanan. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Iglen. Regalong gasto sets gikan ni Congressman Ando ug asenso Ozamis team gidistribute na sa makinasala sa Clarin. Ani ang mga detalye. Gikan sa lungsod sa Clarin, gipahigayon adlaw nga Miyerkules, Hulyo 6, 2022 ang distribution sa one set Solane double burner gas stove with LPG tank alang sa matag usa sa 21 ka mga parisan sa maong lungsod nga nakaapil sa katapusang kasalan ng bayan ubos sa termino ni Congressman Ando Waminal isip mayor sa Ozamis City kaniadtong Hunyo 27, 2022. Ang gas stove with burner ang regalo sa Asenso Ozamis Administration ngadto sa 262 ka mga couples gikan sa Ozamis City, Clarin, Tudela ug Don Victoriano nga nakaapil sa maong kasalan. Kini gawas pa sa 25,000 pesos cash nga nadawat sa matag couple, free hair and makeup para sa libreng pre-nuptial ug wedding ceremony ug free wedding suit and gown ug wedding cake alang sa matag kinasal. Dako ugayod ang pasalamat sa magtiayong David Jr. ug Lizelle Hapus sa kahigayunan nga nahatag kanila nga malegalize ang ilang panag-ipon ug ilabi na sa marigalong inadawat nga dako ug ikatabang kanila sa ilang pagsugod sa kinabuhi isip bana ug asawa. Ako sa akong asawa, uban sa 21 ka couple sa Dines Municipio sa Clarin, malipayong nga pasalamaton sa pamilya Waminal. Ni Congressman Ando Waminal, Mayor Indy, Governor Henry Waminal,
Of course, sa labi na gyud sa action man ng mayor diri sa Clarin, Mayor Dozo da Serua, nga mo nag-endorse dito sa Osamis sa pangalan na rumapil dito sa kasalan ng bayan. Mayor, maraming salamat. Basta na gid ang tanan. Gi-share ni David og Lizel nga nakapalit sila og freezer og washing machine gikan sa cash gift nga nadawat og nakabayad usab sa ilang mga utang. Gibutyag nila nga bisan upat nakatuig silang nag-ipon apan wala gayud legal nga makapakasal tungod sa mga problemang giatubang, rason nga dako gayud nga tabang para sa manag-ipon nga mga pares sama kanila ang libreng kasalan ng bayan nga gipasugdahan ni Congressman Ando dinhi sa Ozamis City. Ang coupons nga gigamit sa mga couples sa pag-claim sa ilang gas stove ug LPG tank ang gidistribute atol sa seremonya mismo sa kasal kaniadtong Hunyo 27, 2022. Computer set of printer gihatag sa Women's Organization sa Barangay Ilitapan. Ibalik alang sa good news si Leoncio Medallo. Malipayon nga gidawat ni Barangay Chairman Bonifacio Largo sa Litapan uban sa iyang Barangay Council, Treasurer og Secretary ang brand new nga computer set og printer gikan sa Asinso Osamis Administration alang sa kahugpungan sa kababayen-an sa iyang barangay. Sa ngalan ni Kong Ando og Mayor Indy, si General Services Office OIC Paul Singh ang personal nga mitunol sa maong computer set. Gipahayag ni Kapitan Largo nga dako kayo ang iyang pagpasalamat sa Asinso Osamis sa administrasyon ilalom sa pagdumala ni kanhi Mayor Ando Waminal ug karon Congressman sa Segundo Distrito ug ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Sumala pa ni Kapitan Largo nga dili matukib ang iyang kalipay ug pagpasalamat nga gitubag gayon ang ilang hangyo nga diin sa panahon pa ni Mayor Ando Waminal. Matud pa ni Kapitan Largo nga dugay na silang nangandoy nga makabaton og brand new computer set ang grupo sa kababayen-an sa iyang barangay. Muna nga di masukod sa adi masulod og bukag akong kalipay ba nga ang among gipangandoy para sa grupo sa kababayen-an sa Litapan na realize yun. Salamat kay ni Mayor Indy aning kung nibaw ko daghan pa kay kagihatag sa Litapan. Ready kay ming mudawat Mayor. Salamat daan. Gidugang pa ni Kapitan Largo nga garbo alang kaniya og sa iyang katibarangay ang kadaugan sa Team Asinso. Ilabi na ni Governor Attorney Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal ug Mayor Indy Waminal Jr. Gumikan kay mas mulambo pa dili lang ang ilang barangay kundi ang tibok Misamis Occidental pinaagi sa mga programa o proyekto. Proud kay ko nga silang tulong ng daog kay murag hayag kay amo ang barangay nga sa mga programa nila. Salamat kay Mayor, ni Congressman ug ni Gobernador. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Sa toong COVID-19 Daily Situational Report gikan sa Ozamis City Health Office as of July 5, 2022, new cases 0, active cases 2, local cases, recoveries 1,660, that's 169, and total confirmed cases is 1,831. Ang Ozamis rihatod kanato sa public service feature sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa LGU Ozamis pinaagi ni Mayor Henry Indy F. Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Kong Ando Waminal, Attorney Indy Waminal, and Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa Kintibukang Ewan sa team, ako si Dazzle Humotikson. Daghang salamat. Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.